Magandang gabi po mga kapatid. Amen. Teka po nawawala ang orasan. Ayan. Okay, kumusta po tayo? Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon, tayo lahat ay buhay pa. Amen. Totoo po yan. Akala natin tayong may-ari ng ating hininga. Sinabi niyo ba sa puso niyo na tumibok? Hindi, ano po. Ang Diyos ang nagpapatibok ng puso natin. Lahat ng bagay na mayroon tayo, yan po ay mula sa Panginoon. At kung ikaw isang mananampalataya, ang lahat ng yan ay may dahilan kung bakit pa yan tumitibok. Kung bakit hindi ka pa kinukuha ng Panginoon sa mundong ito. Ano po? Sapagkat kagaya ng ating pakinabang sa mabuting balita ninanais ng Diyos na meron ding makinabang sa atin bilang tayo ay Kristiyano habang tayo nabubuhay sa mundong ito. So, ang ating pong pag-aaralan ay mula po sa aklat ng Pilipos. At bigyan niyo ako ng 35 minutes para pag-aralan po natin ang bagay na ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa aklat po ng Pilipos or the Philippians, okay? Chapter 1, verses 12 to 18. Basahin niyo sa inyong mga salin at tapos tayo po ay mananalangin. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers have become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. The latter do it out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition, not sincerely but thinking to afflict me in my imprisonment. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in that I rejoice. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan, ikaw po Ama, may taas at maluwalhati. Sa sandaling ito, Panginoon, at maging sa buhay po namin, at sa iyong salita, gamitin mo lamang ako bilang iyong instrumento na maghahayag ng iyong kabutihan, maghahayag ng hamon sa aming buhay, at maghahayag, Panginoon, ng katotohanan. Kaya, Panginoon, ikaw po ang manguna. Bantayan mo ang aking bibig, tulungan mo ako, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, pangunahan mo ako, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. So, ang title po ng ating pag-aaral is The Undeterred Spirit for the Gospel. So, ibig sabihin ng salitang undeterred is hindi mapipigilan. Ang ibig sabihin nito is may pumipigil, may mga sirkumstansya, may mga pagkakataon, may mga sitwasyon na maaaring maging dahilan o balakid upang ang isang tao ay hindi makapaghayag ng mabuting balita. Subalit sa sitwasyong ito, ang sabi po rito ay hindi mapipigilang espiritu para sa mabuting balita. Undeterred spirit. Ibig sabihin is persevering despite setbacks. Kahit na mayroong mga bagay na pumipigil, ang mabuting balita po ay isang bagay na hindi dapat natin nakakaligtaan bilang mga Kristiyano. Ipapattern natin ang sulat na ito sa kung paano tayo dapat mamuhay ayon sa kung paano ito sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang ating pong objectives o ang ating hangarin ay tatlong paalala sa ating buhay. Kung tayo po ay ligtas na, ito po ay paalala sa atin na ang ating pag-share ng gospel ay unang inaasahan ng Diyos sa bawat Kristiyano na kanya itong gagawain. Kaya ka iniligtas ng Diyos at hindi ka pa namatay kaagad dahil trabaho natin ang mag-share ng gospel. Sa mahabang panahon na tayo ay tinatawag na Kristiyano, may ilang espiritu na tayong naialay sa paanan ng Diyos o kaluluwa. Yan po ang magandang tanong, mga kapatid. We are serious about this matter. We are dead serious. Okay?
Sunod po, ang ikalawa nating objective is magpaalala sa atin na kaparehas kung paano natin tayo tinanggap at nanampalataya sa mabuting balita, ang ibang tao ay maliligtas din nito. Ibig sabihin, kung totoo kang ligtas, maisi-share mo ito sa ibang tao dahil gusto mo rin silang maligtas, maranasan nila ang kalagayan mo, buhay na walang hanggan, magkaroon din sila. That is the stimulant of every Christian to share the gospel. What stimulates a person to share the gospel? His own salvation, yung kanyang kaligtasan. Okay? At ang ikatlo po ay mapaalala sa atin na tayo ay mamuhay ng karapat-dapat sa mabuting balita. Sa oras po na ang mabuting balita ay makatakas sa kaisipan ng isang tao sa pang-araw-araw, dito po nawawala ang enerhiya ng isang tao upang siya'y mamuhay sa pamumuhay na nais ng Diyos. Kaya nga every morning, when you wake up and you call to the Lord, you preach the gospel to yourself. You are undeserved and saved only by the grace of God. And Christ died for your sins. Lagi natin ipaalala sa atin yan dahil it gives us the worthiness kung anong klaseng tao tayo sa harapan ng Diyos. Ano po? Even at the momentum, kahit po yung momentum na i-share natin ito po ay nawawala sa oras na nawala sa atin ang mabuting balita. Lalabas ka, punta ka sa kaibigan mo. You are saved. What is your action then? Pupunta ka sa trabaho mo, you are saved. What is your action then? Ano ang dapat? Ikaw ay iniligtas ng mabuting balita. Maraming circumstansya ang nagiging excuse natin at nasa-set aside po natin ang ating priority bilang Kristiyano. At ito ay ang mag-share ng mabuting balita. Lagi ko po yung sinisigaw sa pulpitong ito. You laugh with your friends, you go out with your office mates, you go everywhere, but you don't share the gospel, dinadaya mo sila sa kanilang walang hanggan. You are cheating them of eternity, and eternity means a life without end. Alalahanin natin the Great Commission is placed upon, ito po ay nakapatong sa balikat ng bawat tagasunod ni Kristo. Ito ang kanyang habilin sa atin. Kaya ito tinatawag na Great Commission. Tinatawag po tayo in season and out of season to preach the gospel. Because yun po yung determinant ng isang tao is undeterred to share the word of God. No matter at kahit na anong mangyari, dapat po ay meron tayo kakayanan o kagustuhan na makapag-share ng gospel. Katulad ng sinabi ni Pablo nung siya pupunta sa Roma, ang sabi niya, hindi ako ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Ang mabuting balita ang kapangyarihan ng Diyos na ikaliligtas. At ang mabuting balita at kapangyarihan ng Diyos ay nasa dulo ng ating dila bilang mananampalataya upang magtamasa sila ng kaligtasan ng kanilang pong buhay. Si Pablo po sa kanyang sitwasyon nung siya po ay nasa kulungan, hindi po siya napigilan. He is undeterred to share the gospel. As a matter of fact, it is the preoccupation of Paul that everywhere na kahit siyang pupunta, ang laman ng kanyang isip, papaano niya ma-share ang gospel o ang mabuting balita. Ito po ang kanyang stimulant sa kanyang buhay. Ang mag-share ng mabuting balita. Tinitingnan niya na ang bawat oportunidad sa kabila ng kanyang pagkakakulong o pagkabilanggo, hindi siya nag-self-pity. Sabi niya, wow, ang daming nakulong dito. This is my opportunity to share the gospel. Wow, ang lalaki ng mga Praetorian Guard na to, nakakatakot. May espada at may shield. This is the opportunity to share the gospel to them. Ano po? To share the good news is heartily knocking on his unbearable situation. Sa halip na ang sitwasyon niya, kung hindi ang kumakatok sa kanyang puso, kailangan niyang ma-share ang mabuting balita. There is no condition, walang anumang kondisyon o sitwasyon na pipigil sa kanya to proclaim the gospel. So we're talking about Paul. And Paul will be our example on how undeterred we should be and when share the gospel. Ano tayo dapat hindi napipigilan sa pag-share po ng mabuting balita. Okay? Kasi yan po ang ating tema ngayon. And I want all my exhortation, if I be so-called granted, is always for the gospel. Sabi po niya ito, let us be inspired, most of all, be encouraged. Yan po ang ating hangarin. By Paul's undeterred spirit. Now, how can we have this undeterred spirit? Paano tayo magkakaroon
babasahin natin at makikita natin yung mga punto. Ano po? So from verses 12 to 14, makikita natin na that the gospel must uncircumstantially be shared. Ibig sabihin, ang mabuting balita, hindi siya tumatanaw ng tamang sirkumstansya. Lagi siyang kailangan. Lagi siyang dapat i-share. Dahil anong oras ang katabi mo, mamamatay. Ang kamag-anak mo, mamamatay. Ang kaibigan mo, ang pamangkin mo, ang pinsan mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, mamamatay anumang oras nang hindi natin nalalaman sapagkat ang ating kalaban ay kamatayang tuso na walang nakakaalam kung kailan siya aatake. Ganon din po ang naging sitwasyon ni Paul. Ano po, makikita po natin in verses 12 to 14. Ang sabi niya, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Remember, Paul is in prison. And the content of the letter, it seems, hindi malungkot. It is a happy letter coming from imprisonment. Pag tayo nakakita ng ang aking mga tiyong makulong kapag ka makatanggap ka ng sulat, wala kang gagawin kundi humikbi habang binabasa mo. Sapagkat sinasabi nila ang kanilang sitwasyon sa loob ng kulungan. But this, it contains a happy content sa kanyang letter. Tingnan natin kung gaano siya excited. Look at this in an excited mode. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. Sabi niya, so that it has become known throughout the whole imperial guard, the Praetorian guard. Sabi niya, and to all the rest that my imprisonment is for Christ. I am imprisoned for the cause of Christ. And most of the brethren, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word of God. Nakita ninyo? He never talks about his situation. Dahil ang laman ng kanyang isip, sa anumang sitwasyon, ngayong ako'y nakulong at ito'y dahilan kay Kristo, ay pagbubutihin ko na. Ipuproklama ko na si Kristo sa kanyang mabuting balita. So, sa point natin, in verse 12, his perspective did not deter despite his circumstances. Yung kanyang perspektibo, hindi ito napigilan sa kabila ng kanyang circumstansya. Ano ang kanyang circumstansya? Siya ay nakakulong for the cause of Christ. Ikalawa, ang kasama niya sa loob ay mga berdugo. Remember, kulungan po ito. He is being guarded by the Imperial Guard or the Praetorian Guard. The Praetorian Guard is an elite soldier forces na siya pong bumabantay sa emperor o sa Caesar. Hindi po sila basta isang klase lamang ng sundalo. Kaya sila inilagay doon, they are either loyal, sila ay mayroong mga medal of valor, sila ay mga tinatawag natin ng mga matatagal ng sundalo, experienced and very wise. They are veterans pagdating sa kanilang pagiging sundalo. Ito po yung mga tao. Ano, sabi niya, makita natin, na ang kanyang circumstances, sa katunayan, hindi na ito lamang siya napigilan, rather, nabaliktad pa ang pangyayari. It turned out for the greater furtherance. Lalo pang lumaganap ang mabuting balita. Wow, imagine niyo yung mga tao na yan. Samantalang tayo, pag may kaharap tayo, takot tayo ko po, umid ang dila sa pagsasalita ng mabuting balita. Paul is in prison and he is surrounded by these fearsome guards. Ibaba mo ng kaunti, brother. Pakita natin yung itsura ng, wala dyan yung Imperial Guard. Ayan. Ayan yung Praetorian Guard. Ganyan po ang itsura ng mga yan. Sige nga, mag-share kayo ng gospel dyan. Subukan nyo. Hindi po ba? Nakakatakot ano? Parang pukpukin ka lang nung hawak niyang kalasag. Ayan. Susuko ka na. Okay. So, ibalik mo na ulit. Thank you, Brother Raymond. Okay. So, makikita natin, now, kaya ko po pinakita, meron din ako nung picture nung kanyang kulungan. Pero hindi ko na po naipakita, hindi ko na nailagay. Because yung kanyang mga kulungan is surrounded by bricks na may maliliit lang po na bintana and inside is very gloomy. Napakalungkot na mayroong mga shackles and chains. Pero sa kabila ng lahat ng yan, ang sabi ni Paul, well,
I want you to know, brethren, that my circumstances have turned out for the greater progress of the gospel. It does not deter me. This is just a circumstances for me rather to share the gospel. You know why? Kasi alam ni Paul na ang mga kasama niyang kulungan doon, mga berdugo, kailangan nila ng mabuting balita. Alam ni Paul na ang mga taong ito ang lalong nangangailangan. Sabi ng mga naririnig ko na nag-share, they have this, what they call the prison or the jail ministry. Pag narinig mo na tumanggap ang isang preso, convicted, kay Kristo, alam mo ito'y totoo. Because they are in a situation na wala na silang hinihintay at pag-asa sa buhay. And their only hope is Christ. Ano po? So, sabi po nito, ang imprisonment ni Paul hindi naging dahilan to resent, to waver, siya ay tumalikod. Sa halip, siya ay sumusulat ng ubod ng kagalakan. Bakit? Sa mga taga-Philippians. Sabi niya, alam niyo ito yung nangyari sa akin sa kulungan. Ako napakasaya ng aking pagkakakulong. Ayaw ko na nga lumabas. Hindi, sabi niya lalabas siya. He's praying that he will be delivered afterwards. Pero sabi niya, ang saya ko dito. I am undeterred. Hindi man lang nabawasan because I am in prison for the cause of Christ. And since I am in prison for the cause of Christ, then I will do what Christ imposes me to do. Anong pinasabi na ni Kristo? Ito na rin ang gagawin ko. Total, dito na rin lang naman ako nakulong. Pagbubutihin ko na si Kristo. And the power of the salvation, the power of the gospel has turned out all these people na nakapaligid po sa kanya, even the Praetorian Guard. Can you imagine? Ano po? Ang kapangyarihan ng mabuting balita. Tayo! Kaibigan lang natin, takot tayo mag-share. Umid ang dila para ma-share. Masabi man lang na alam mo bang ako yung ligtas ni Kristo? Oh, yun talaga. So what? Di po ba? Now, in verse 13, sabi niya, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else. Ang aking pagkakakulong, bunga kay Kristo, ay sa katunayan ito'y kumalat. Nung una'y pinagtatawanan, pero nung ito'y kumalat, dahil narinig nila ang mabuting balita, it has become a very interesting topic inside the prison. Who is this Christ you are sharing? What is the hope that this Christ is giving to us? Ano ang pag-asa? Now, this Praetorian Guard who is very loyal to the Caesar, that they will give this life, itong mga gwardiya na ito na napaka-loyal po kay Caesar na ibibigay ang kanilang buhay, they gave their lives to Christ. At yun po ay pagtalikod nila kay Caesar because Caesar is not only an emperor but also God sa kanilang mga mata. Imagine ninyo ang kapangyarihan ng mabuting balita. Sabi ito sa ating sa point, he had no indifference for the cause of Christ. Ano yung indifference? Ito yung apathy. Yung, okay lang. Hindi ko na-share. Sa ibang araw na lang. Siguro naman. Pagkasabi mo sa ibang araw, ay, nakasama muli. Huwag na, sa ibang araw na lang uli. Ay, huwag na pala. Okay naman. Mukhang okay naman siya eh. That is the indifference. You don't care at all. Siya, do you think in the situation of Paul, lalo tayo magkakaroon ng feeling indifference. Pagpasok mo sa loob ng kulungan, katabi mo yung mga berdugo. Ay, anak, ano sabihin mo? Ayaw ko na mag-share ng gospel dito. Nakita mo yung Praetorian Guard. Lalo naman itong mga to, ayaw ko mag-share ng gospel. Nakakatakot. Baka mapukpok lang ako ng shield. Pero nakita po natin mga kapatid, it is undeterred spirit ni Paul. Sabi niya, kasi bakit kaya? He is not ashamed of the gospel because it is the power of God for salvation to everyone who believes. He believes not on his power but on the power of God. He is just an instrument. Tayo, instrumento ba tayo ng Diyos? Every Christian is. And we cannot escape that obligation to Christ. Alam niyo, hindi tayo pwedeng tumakas sa obligasyon natin. Habang tumatagal tayo, lumalabas at pumapasok tayo dito sa loob ng panambahan, the more Christ gives us the obligation to share the gospel.
we are not free of liability as a Christian. Hindi po tayo malaya sa liabilidad natin kay Kristo. Dahil habang tumatagal ang panahon, nakakakinig tayo ng mga mensahe, tumitibay tayo lalo dapat na makapag-share and determined to share the gospel of Christ. The gospel is the starting point of a Christian life. It is also the end point. It is also our life. Yan din po ang buhay natin. Yan din ang kalakasan ng isang Kristiyano, makapag-share sila ng mabuting balita. Because as he shared the gospel, it also reminds the sharer, naaalala din niya kung saan siya binunod ng Diyos. Hindi siya pwede magmalaki. Sabi po ni Paul, he has no regret of being imprisoned for Christ's sake, not only that he neither regrets, hindi niya resent, nor he regressed. Ibig sabihin, hindi siya nagtatampo, hindi rin siya umuurong. Because there is a furtherance or the progress of the gospel, so he neither regrets. In the cause of Christ, he also made it his own personal choice. That's why in every letter you will find that Paul calls himself bond servant or the servant of Christ. He is under the disposal of Christ. Lagi siyang gumagalaw lamang sa ilalim kung paano siya gagamitin ni Kristo. Ganun po. In Galatians 1:12, ang sabi niya, nung pinili ako ni Kristo, mula pa I was set apart from the womb of my mother. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi sa kanya, nagturo sa kanya ng mabuting balita. In their 3 years na sila po ay magkasama. At pinaalala sa kanya, that's why it becomes his mind na I was chosen by Christ to share the gospel. Sabi din niya sa kanya ni Kristo, I was set apart by God, by Jesus Christ, to share the gospel. Kaya ito po lagi ang naging laman ng kanyang puso. Mga kapatid, hindi lang po yung karanasan ni Paul. Even tayong nakarinig ng mabuting balita, in the womb of our mother, we were already set apart by Christ until the time came that we hear the gospel of Christ. Tayo rin po ay pinili ng Diyos. At ang election na yan ay mangyayari kapag narinig mo ang mabuting balita at tinanggap mo si Kristo. Then you will come to know na ikaw ay pinili mula pa sa sinapupunan upang i-share po ang mabuting balita. It is not only Paul's experience, it is also our experience. Tanong, are we indifferent sa gospel? To our friends, mayaman ang ating kaibigan, hindi ko siya kayang sharean ng mabuting balita. Why? Those riches and popularity is not guarantee eternal life. Only Christ can give eternal life. Huwag po natin silang dayain. Let us dare to share the gospel. Eh, kung mapahiya ka, minsan mo lang naman babanggitin. At least you have done your part, brothers and sisters. How about in verse 14? Sabi po niya, and most of the brethren, trusting in the Lord, because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God. His perseverance encourages others to speak the gospel. Can you imagine kung bakit ito naging laganap na chismis sa loob ng kulungan ang mabuting balita? Because there are some who were in prison there na hindi naman lahat ay kriminal, natameme sila, but when they hear that Paul has this courage to share the gospel, they were like firewood enlightened again. Para silang mga panggatong na nagsama-sama at muli silang naglalablab and everybody was sharing the gospel. Diba? Lahat ng tao. Lahat sila doon. They were encouraged to share the gospel. Ang kanya pong perseverance ni Paul ay katulad ng munting apoy. Nang ito ay sindihan, naglagablab ang buong kagubatan. We are talking about inside the prison cell. Sa loob ng kulungan po ito nangyari. Where we think that the gospel will be least shared. Ang kulungan, ang lugar na akala natin, hindi na makakaabot ang mabuting balita. The gospel has no excuse. Remember, the gospel is here because the world needs to be saved.
Ang buong mundo po ang kailangan maligtas. At ang kulungan ay maliit na bahagi lamang ng buong mundo. He stimulates majority of the brethren to become bolder. Ano siya naging stimulant upang sila lagong maging mas matapang. Nung makita nila ang kapangyarihan ng Diyos, yung kanilang timidity and fear was set aside. Imagine mo, dili may nagbubugbugan. Ngayon may nagkakantahan na para sa Panginoon. And you were there, you claimed to be Christian, but you were unable to share to them because you're afraid. Nung dumating si Paul, nag-share, wow, hindi na sila nagbubugbugan, nagkakantahan na sila para sa Panginoon. Hindi na sila nagyayabangan. Nagkakantahan na, nagpupuri na sila sa Diyos. Kung ako lang sana ang naunang mag-share. Pero natakot ako eh. What happened? I was afraid of the gospel. Baka hindi siya mag-work. It is the power of God. The Bible says it is the power. It is not your power. It is the power of God. Believe that. Because that power is the same power that saves you. Are you saved? Yes, it is because of the power of God. So why is it impossible for other people when they hear it na hindi sila maliligtas? Dare to share the gospel, brothers and sisters. It is a far beyond expectation. There's a ripple effect sa ginawa po ni Paul. Ibig sabihin, pagpatak, lumaganap ang mabuting balita. Being inside the wall with almost no view of the outside world. Wala siyang, and all these people is inside this prison. Wala na silang tinatanong sa buhay nila, kundi mamatay sa loob. But now when they hear the gospel, they sing, they praise the Lord. Why? Because not only they saw their lives inside the prison cell, but eternal life outside the prison cell with God. Imagine, what change can you give sa mga taong ito? Tatanawin na nila ang mabuting, ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ipinagdadamot natin sa kanila. Dahil natatakot lang tayo. Diba? So who are we to judge to give the gospel in a situation? Who are we to judge to say, well, I think this is not the right time to share the gospel. I think this is not the right place. Gospel is a necessity. It is a necessity more than your food, your clothing, your house. Because they are only temporary. Ito ay higit na kailangan sa bahay, sa bihis mo, sa pera, sa pagkain. Kasi ang pinag-uusapan natin ay hindi ng panandalian, kundi ang pangwalang hanggan. The gospel is a necessity to be shared, brothers and sisters. Marami na tayong nakatakas na kamag-anak at kaibigan na matay ng walang kamalay-malay. They need to hear the gospel. Okay. So it talks about the situation. And then in verses 15 to 18, that the gospel is unconditionally be shared. Yung una po ay uncircumstantially. It talks about the situation. Then today it is in verses 15 to 18, the gospel must be unconditionally be shared. It talks about every Christian. Every Christian must unconditionally ready to share the gospel. Taas niyo ang kamay niyo kung kayo 10 taon ng mananampalataya, the more you are ready, supposedly. Kung kayo po ay 15 taon, the more you are ready to share the gospel. If you are 20 years, the more you are ready to share the gospel. Di po ba? Huwag tayong papayag na yung una pang nananampalataya, ang nauna pang mag-share sa atin. Mas marami siyang kaluluwang naiaalay sa paanan ng Panginoong Jesucristo kaysa sa atin. Come on. What would you say when you face the Lord Jesus Christ who is your Savior? Ano sasabihin mo sa bining ibinigay sa iyo ng Panginoon? Nalaman ko, Panginoon, ito'y malupit na Diyos. Kaya ito, ang aking binabalik ko na lang sa iyo. So, in verses 15, sabi po nito, some to be sure are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill. Well, Paul, he did not waver as long as Christ is preached. Sabi ni Paul,
Ang iba nangangaral, I do not know what is the situation inside. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ang iba nangangaral kasi naiinggit sa akin, kasi ako yung sikat. Ang iba naman nangangaral dahil hindi ko alam kung ano ang motibo. Pero yung iba naman nangangaral, maganda talaga ang kanilang hangarin. Pero, pinakinggan ko ang kanilang mabuting balita. It is Christ! And it is right. Even their motive is wrong, as long as Christ is preached, the gospel is correct, then I am happy. You know why? Because Paul is not seeking his own glory, but the glory of God who deserves the Lord Jesus Christ. Whatever their motives is, sabi ni Paul, it's okay. I can hear the gospel. I can hear the gospel. It is correct gospel. Sabi niya, regardless of any motives, as long as the true gospel and the true Christ is preached. Ano man ang motibo mo? Mayabang kang mag-share. Mag-share ka. Totoo naman ang mabuting balitang sinishare mo. Whatever your motive, sabi po niya, it preaches causes him joy. It is not clear what really Paul is saying here, kung ano talaga yon. But, one thing is sure, the gospel being preached is about Christ and it is a saving gospel. Ito yung nakapagliligtas. Kasi kung hindi, tandaan natin, si Paul, magkamali ka na lahat, wag lang sa gospel. Makikita mo kung gaano siya magalit. Read the book of Galatians. When you share a different gospel, let you be damned to hell. Yun po ang ibig sabihin nun. So I believe this is not a gospel that is different. In verse 16, ang sabi po dito is, ano po ang sabi sa verse 16? Basahin natin. The latter do it out of love. The latter do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Alam ko na ako talaga ay inappoint ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, upang depensa, to be apologetic. That is, to say the gospel with meekness and gentleness and clarity. Ito ay sabihin ng may kaamuan, kahinahunan at kalinawan sa lahat ng tao upang maunawaan nila ang mabuting balita, because the Christ being preached is a gracious God. He is not a condemning God. The only time kayo makukondem ang isang tao is when he rejects the gospel. Kaya po ang kanyang determination, he has determination of pursuing Christ. Bakit? Kasi nilingunan niya noon pa, pinapoint talaga ako ng Diyos to proclaim the gospel. Then I will pursue Christ. Kaya pag nabasa po niya sa ilalim sa 121, for to me to live is Christ and to die is gain. Because everything I did and everything I have is for Christ. Sabi po niya dito. Kaya every Christian who heard the gospel and saved is also appointed to preach or share the gospel, and there is no escape. You who claim, kayo na nagsasabi, ako'y matagal lang mananampalataya, 10 taon, kumusta po ang mabuting balita sa buhay natin? Ang tema po natin today, nitong taon na ito, is the gospel. Sa loob po ba ng taong ito, may naipasok tayo dito na kaluluwa para sa Panginoon? We are already halfway the year. Di po ba? And it is all for the gospel. You know why there is no escape? Because there is no one who is accidentally saved. Meron ba ditong aksidenteng naligtas? Taas ang kamay. Walang aksidente sa Diyos. The moment that you hear the gospel in an unpresenting situation, God planned it. Pinalano ng Diyos na marinig mo ito sa tamang panahon sa Kanya, sapagkat nais niyang ikay maligtas at mag-share din ng mabuting balita. And then in verses 18b, okay, basahin ko pa rin itong kasunod. Sabi niya,
The former claimed Christ out of selfish ambition rather than pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. May nagsishare daw, akala nga siya madidistress, pero bakit hindi? Because he is determined in pursuing Christ. Alam niyo, si Paul po, hindi po siya yung tipo ng taong mahalaga ang kanyang sarili. Na parang walang mangyayari sa church pag hindi siya dumating, o hindi walang mangyayari sa gospel sharing pag hindi siya ang nag-share. He less likely make an account of himself. Sabi niya sa Acts 21. Bakit kayo mga nag-iiyakan? Ngayong ako'y aalis na. Sabi niya sa Acts 20. Bakit kayo nakikiusap na huwag akong pumunta sa Jerusalem? Sabi ng Santong Espiritu, ako'y pumunta doon. Umayos nga kayo. Because I am determined for the gospel and for the defense of the gospel. Ano po? Sabi po niya in Acts 20:24, I do not consider my life of any account as dear to myself, in order that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Sabi niya, hindi ko binibigyan ng halaga ang aking sarili. It is not dear to me. Because I solemnly charge myself that it's only for the gospel of Christ. It is only for the gospel of Christ. Yun po yung kanyang buhay. Then in verses 18b, hindi natin matatapos din pala. 18b. In 18, sabi niya, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and that I rejoice. And then what then is, in 18, ang sabi po niya, what then, it's an 18, hindi po 18a, kundi 18 talaga. Okay. The gospel is, so ang point natin is, the gospel is unchangeably about Christ. Ang mabuting balita, unchangeably, it's all about Christ. Bakit ito mahalagang maisip natin? When we think of the gospel without Christ, then what is the gospel? It is not the gospel. Because in order for anyone to be saved, he must hear what Christ did for them. Crucified. I determined to hear nothing but Christ crucified. Si Kristo'y ipinako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. 1 Corinthians chapter 15 verse 3. Inihahalik ko sa inyo ang pinakamahalaga sa lahat, na si Kristo'y namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. That is the gospel. Pag si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, it refutes the self-righteousness of every person, including religion, religiosity, good works, morality, philanthropy, education. Lahat ng bagay na yan ay pinasusobalian kapag si Kristo ang ating pinag-uusapan patungkol sa kaligtasan. Sabi po ni Paul, the gospel is unchangeably about Christ. It is about Christ. The gospel is about Christ. If we talk about other people in the gospel, it is not the gospel, it is anathema. So, subpoint natin, letter A, sabi po niya, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth. So, subpoint is Paul utilized every opportunity for the gospel. Kasi sabi in every way, sa anumang paraan, isi-share ko ang gospel. Sa anumang paraan, isi-share ko talaga ang mabuting balita. Alam niyo, si Paul is an opportunista. He is an opportunist in a positive sense. Paano siya naging opportunista in every way to share the gospel? Well, he take opportunity that he has life, that he has strength, that he has time, that he has knowledge, that he has mind, that he has heart.
and all his life is for the utility of the gospel. Yun yung opportunity na tinitake ni Paul. Ibig sabihin, tinitake niya, siya'y buhay. At ang lahat-lahat ng mayroon siyang pagkakataon ay ibibigay niya para sa ating balita. Paul utilized every opportunity for the gospel. Tayo rin mga kapatid. Let us take every opportunity for the gospel. Darating ang panahon kapag po ang Panginoon ay nagbibigay niya ng gantimpala sa kalangitan sa mga taong nagdala ng maraming kaluluwa. Naroon po yung lubos na kagalakang hindi kayang bayaran ng kahit anong bagay sa harapan ng Diyos. And then in what then only not every way, whether in pretense or in truth, that Christ is proclaimed, and this I rejoice and I will rejoice. Paul's joy for the gospel is greater than any conceivable ordeal. Ang kagalakan ni Pablo sa pagsishare ng mabuting balita ay hindi kayang lampasan ng kahit na anong pahirap sa kanyang buhay. He is determined to defend the gospel. I-read 2 Corinthians. Tingnan nyo kung ano ang kanyang mga pinagdaanan just to share the gospel. Read Acts 20 and 21. Tingnan nyo kung paano siya binigbog na halos patay na. And he got up and he go to the synagogue and share the gospel. Hindi siya nagpunta ng ospital para magpatapang. That is undeterred spirit for the gospel, brothers and sisters. Hindi tayo dumadaan sa panahon ito na katulad ng pag-uusig na dinadanas ni Paul, but we are so timid and so fearful to share the gospel. Lahat ng tao na iyong kaharap, tingnan mo sa mata, sabihin mo on the back of your mind, I am cheating on you because you do not have the eternal life that I possess. Kaya sabi po ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Then how can this man be dissuaded? Paano siya manghihina ng loob if Christ is all and in all in him? Ang Panginoong Jesucristo po at ang mabuting balita, ang tangi po nating buhay sa mundong ito bilang mananampalataya. Every Christian is a follower of Christ. He is not a follower of his ambition, of his goal, of what he wants, or what he desires, his flesh. He is a follower of Christ. And a follower of Christ is a gospel sharer. Conclusion, please give the gospel a chance to be heard by a person closest to you. Give the gospel a chance to share and be heard by them. Your best friend, anyone closest to your heart. Your indifference, embarrassment, or no intention at all is a betrayal to the Lord Jesus Christ, who saved you through the gospel that you heard. Tayo po manalangin. Naman namin Diyos, marami pong salamat. Patuloy lang po namin hiningi, Panginoon, ang iyong pag-uudyok sa bawat sa amin. Na huwag kaming maduwag na mag-share ng mabuting balita. Tulungan mo kami, Panginoon, sa udyok po ng Santong Espiritu. Maraming taong nanganganib ng walang hanggang pag-asa. And you give us the power, the love, to share the gospel. Help us, Lord Jesus Christ. Help us to stand firm to share the gospel. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.